Tila hindi naging ligtas sa loob ng sariling bahay ang 4 na menor de edad sa Hingongog City sa Misamis Oriental. Ang 4 na biktimang edad 12, 6, 4 at 2 na pag-alamang ibinibugaw umano online ng kanilang sariling ina. Ayon sa pulisya, dati nang naaresto ang suspect kasama isang online offender noong Pebrero. Dinala na sa Hingongog City Social Welfare and Development Office ang mga biktima para sa counseling. Hindi naman nagbigay ng payag ang suspect na maharap sa patong-patong na asunto. Magsasagawa rin ng cyber patrolling ang pulisya dahil sa posibilidad na may iba pang kasama ang suspect. Lumakas at naging tropical storm na ang bagyong Nika na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa bagyo, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe, papasok at palabas ng Catanduanes. Isa po ito sa mga lalawigang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang din dyan ang southern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora, southeastern portion ng mainland Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at northeastern portion ng Albay. Huling namataan ang bagyo 1,005 kilometers east ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Gumagalaw ito westward sa bilis na 35 kilometers per hour. Ay sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Nika hapon o gabi ng Lunes sa Isabela o Aurora kung saan posible rin itong lumakas bilang isang severe tropical storm. Abiso po ng pag-asa, simula Lunes ng hapon hanggang Martes ng hapon, asahan ang intense to torrential rains o yung malakas po ng mga pag-ulan dyan sa Cagayan, Apayao at Isabela. At asahan daw ang severe flooding o malawakang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Binabantayan din ang low pressure area na nasa labas ng PAR. Posible na maging bagyo ito sa loob ng 1 o 2 araw. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng light to heavy rain sa eastern section ng Luzon bukas. Kalat-kalat naman na ulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, pero mababawasan yan sa gabi. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Divorce na sina Max Collins at Pancho Magno, ayon mismo yan sa Sparkle artist at celebrity mom. Busy rin si Max sa ibang ventures as a mompreneur and endorser. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. We're legally separated na, so it's but yes, it's official na. Yes, we are already. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni Sparkle star Max Collins na noong 1 buwan na aprubahan sa Amerika ang divorce nila ng estranged husband na si Pancho Magno. American citizen si Max kaya pwede siyang mag-file ng divorce. Maayos naman daw ang co-parenting nila sa anak na si Sky at na-feature pa sila sa isang magazine. We wanted to show people that you can be like us. I mean, it's possible. Bukod sa pagiging celebrity mom, proud mompreneur din si Max. Kasosyo niya sa kanyang health and wellness business ang kaibigang si Michelle D. Magbubukas din siya sa Boracay ng Airbnb, kapartner ang kanyang best friend. Si Max din ang kauna-unahang Filipino celebrity ambassador para sa isang global watch brand, kasama si lolong star Ruru Madrid. Ito rin ang first venture ng Sparkle sa pagpoproduce ng isang ad campaign. Dumalo sa launch ang iba pang Sparkle stars, pati si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. It's so nice to juggle all of these different hats. I'm growing more as a woman through these different challenges that I've been facing. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Patay sa pamaril ang isang lalaki sa Maynila. Base sa investigasyon, 3 sunod na putok ng baril ang narinig ng isang saksi bago nadatnan ang biktima sa kanto ng Maria Orosa at UN Avenue. Ayon sa pulisya, parehong parking attendant ang biktima at suspect na nag-agawan umano sa pwesto hanggang nauwi sa pamaril. Alam na raw ng MPD ang pagkakakilala ng suspect na dati raw tumakbo sa pagkakagawad sa lugar. Patuloy raw ang ginagawa nilang manhunt operation. Mga kapuso, 46 na araw na lang, Pasko na, at sa tinaguriang Christmas capital ng bansa, may binuksan ng Parol Park. Mula sa San Fernando, Pampanga, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia,
Para sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong Kapaskuhan, dito sa San Fernando, Pampanga na Christmas capital ng bansa, ramdam na ang Paskong Kabalen. Damhin ang himig ng Pasko sa capital town kung saan papasinayaan ngayong araw ang pagsisimula at pagbubukas ng kanilang parol park. Kumukuti-kutitap ang malaking parol na likha ng mga parol makers ng San Fernando, Pampanga. Matapos mamasyal, pwede nang simulan ang pamimili ng regalo o pagkumpleto ng inyong Christmas decor sa kanilang Paskuhan at parol market. Samot-saring produkto ang makikita tulad ng mga local crafts, wood crafts, homemade delicacies, laruan, mga hand-paint bags at iba pa. Kung may kasamang chikiting, may kidding area kung saan maaari silang maglaro, mag-slide at maglibang. Sa mga magbabarkada, pwedeng mag-bonding sa mga rides, may mga bike at go-kart na pwedeng rentahan. At para mas feel ang paglilibot, pwedeng sumakay sa kanilang kalesa. Kung magutom, syempre, may mga food stall na sasagot sa inyong mga cravings. Pia, pwedeng mag-unwind at simula ng pag-Christmas shopping mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. At yan ang latest mula rito sa San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Maging ang mga kaanak ng ilang pinaslang na aktivista, inihirit din sa House Quad Committee na siyasatin ang kanilang pagkamatay. Nakatutok si Jonathan Andal. Biglang humagulgol ang ginang na ito sa gitna ng press conference. Sumusulat kasi siya ng liham sa House Quad Committee at ikinukwento ang sinapit ng anak niyang pinatay at pinagbintangan umanong rebelde. May sakit na nga yun sa isip, pinatay nila. Ang kanya namang mister, ikinulong naman daw sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Isa si Ana sa 10 pamilyang sumulat kanina sa Quadcom para palawakin ang AJK investigation. Mga kaanak sila ng mga pinaslang na aktivista, gaya ng binansagang Bloody Sunday sa Calabarzon kung saan siyam ang patay sa operasyon ng militar at pulisya madaling araw ng March 7, 2021. Kung ano yung ginawa nila sa Tokhang, ganun din ang ginawa nila sa mga aktivista. Regardless kung ano ang kanilang ideolohiya, political na leanings, may karapatan sila. Bukas naman ang Quadcom na imbitahan din sila sa susunod na pagdinig oras na matanggap ang mga liham. Kung matatanggap po namin ito ng Lunes, pwede na po namin siguro mapag-usapan ito. At desisyonan po namin kung ito ay masasama ngayong Miyerkules. Kahapon iniakyat na sa United Nations Human Rights Committee ang reklamo ng mga kaanak ng mga aktivistang pinatay ng Duterte administration laban kay Duterte, Police Colonel Lito Patay at iba pang opisyal ng PNP. Nawalan na raw kasi sila ng pag-asa sa justice system ng Pilipinas nang ibasura ang kanilang reklamo sa preliminary investigation. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DOJ at si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Major throwback ang hatid ng reunion concert ng 90s dance group na Street Boys. Nakiindak din sa kanilang ilang miyembro ng SB19. Narito ang aking chika. Walang duda, the Street Boys can still do the moves. Pinatunayan ng 11-member OG 90s boy group na di pa sila nagpapahuli in conquering the stage. Sa kanilang reunion concert kagabi, nagdiwang ang mga batang 90s at umindak sa mga throwback hits na sinayaw ng Street Boys. Tulad ng How G at Sweet Soul Review. Nakipagsabayan din sila sa mga Gen Z na sina Stel at Justin ng P-Pop Kings na SB19. Gusto namin magpasalamat sa opportunity na to. Congratulations, Street Boys! Woo! Biro pa ni Stel. Sa totoo lang, kayo po ang inspirasyon ng mga parents namin. Tuwang-tuwa po yung magulang ko na makakasayaw ko po kayo. Parang nakasama na daw po talaga namin ang mga ninuno namin. Maraming salamat.
Narinig po nila na iniimbitahan ng SB19 na biglang parang ang sinabi ata hindi sila available. So ang ginawa, sila yung nag-reach out sa amin, gumawa ng paraan, kahit hindi sila kumpleto, makapag-guest lang. Kaya talagang sobrang, thank you, sobra. Emosyonal na nagpasalamat ang Street Boys sa mga sumuporta sa kanila ng mahigit 3 dekada. Hindi namin alam kung mauulit pa namin. Since lahat kami medyo naka-pain reliever na kanina.